So mga kababayan ko, ito pong mga nagdaang araw napakayayabang po ng mga putang inang mga DDS ano po at syempre yung kanilang mga vloggers at mga trolls nila. Kasi nga daw naman po si Pangulong Bongbong Marcos daw ay bumaba po ang trust rating. So be it kung yan ang lumalabas, sa inyo na yan. 'Di ba? Pero itong makakatandaan nyo, hindi naman tayo at hindi kami bulag. Maliwanag po yan ha. Kasi kami, kahit ano pa lumabas sa trust rating, survey, etc. at kung saan-saan pa, alam namin kung ano ang katotohanan. At alam namin kung sino ang nagtatrabaho sa hindi. Boom! Ano ho? Dahil kahit bali-baligtarin nyo man ang ikot ng mundo, ng orasan at ikot ng gulong, no ho, kita natin kung sino po ang nagtatrabaho, sino po ang gumagawa ng tama para sa bayan, at kung sino po ang tunay na may malasakit, hindi po photo ops lang. Ano? At dahil dyan, ito po muna yung balita bago tayo magbigay. Alam nyo, sa sobrang dami talaga ng ginagawa ng Pangulo, hindi mo mabibilang talaga eh. Sa totoo lang, ha? O, eto na mga kaiksena. O, balita muna tayo. Ito yung pinagmamalaki ng mga DDS. O. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa second quarter ng 2026 base sa survey ng Social Weather Stations. Sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 2026, bumaba sa 34% ng mga Pilipino nagsabing meron silang much trust sa Pangulo. Mula yan sa 35% noong Marso. 45% naman ang nagsabing meron silang little trust sa Pangulo, habang 19% ang undecided. Napanatili ni Vice President Sara Duterte ang kanyang trust rating ngayong second quarter na 57%. 27% ang nagsabing may little trust sila sa bise, habang 15% ang undecided. Kinomisyon ng Strat-based group ang survey na ang resulta inilabas. Tsaka ito makinig kayo kahit sabihin mong pumabor pa kay Pangulong Bongbong Marcos o hindi, ang survey, hindi natin pwedeng tawag dito, isipin na yan na ang kabuuan. 1,200 respondents, di ba? Di mo nga alam yung 1,000 respondent na yan kung ang na-interview at nakapanayam yan puro DDS, di ba? Boom! At kahit sabihin na natin, mga kaiksena, na puro DDS ang kanilang nakapanayam at natanong, bobo yung mga yan bulag yan Ano pang mahihita mo sa mga yan? 'Di ba? Kung ikaw, literal na matuwid at para sa katotohanan at ikaw ay para sa bansa, kahit wala kang kulay, neutral ka lang. 'Di ba? Marinig mo ang isang opisyal ng gobyerno na merong kinakaharap, nakahiya-hiya at napaka-iskandalosong mga kaso. At ito'y pagdating pa sa impeachment. Bukod pa dumating ang impeachment, may mga patawag pagdinig na kailangan sagutin na umabot na ng taon ni hindi man lang kayang harapin ng putang inang Vice President nyo. Boom! Diba? Tapos ang taas pa ng tiwala mo, napakalaking iskandalo at pagnanakaw at paglustay ng kaba ng pera, hindi maipaliwanag, pandaraya ng mga dokumento, pagbabanta sa presidente, at isa pa, may mga testigo na mga sinuhulan. Boom! Hindi ho ba? Kaya ito ay napakalaking katarantaduhan bilang isang tao kung ikaw ay didishit. 'Di ba? Dahil malamang sa malamang ang utak mo wala na, tuyot na. Boom! 'Di ba? Oh. Survey firm na pag-aari ni Bongo pala. 'Di ba? At halatang halata na yung pattern na survey plus idinikit sa impeachment at ginagamit nila na, 'di ba napanood niyo naman sa impeachment, sinasabi ng defense na si Sara Duterte ay mataas ang rating sa kabila ng ganito. Putang ina mo. Boom! Sino ka mang abogado ka? Ilan yung tinanong? At legit ba lahat na tao talaga yung sumagot? 'Di ba? Kasi isipin nyo hindi naman tatanggapin sa impeachment yan Yung rating na yan. Ang kailangan sa impeachment, katotohanan. Boom! Oo. 'Di ba?
Katarantaduhan ito maputang ina mga DDS na to, bobo eh. Oh. Pas isang linggo bago ay kalibang State of the Nation address. Proud na proud pa sila. Mapaproud ka, wala kang ginagawa. Yung isang Duterte nasaan? Pumaparty sa dahig habang binabaha, lubog sa baha, yung Davao. King ina nyo, Duterte pa rin mukha nyo. Bobo! Nasaan ba yung tubo? Nakita nyo si Baste, trending, di ba? Ang daming kasama ang mga foreigner na mga kung ano-ano. Di ba? Nagsasaya pa habang yung kanyang iniwang obligasyon sa Pilipinas, ayun, lubog sa baha. Nagpapakandahirap yung mga rescuer, yung mga LGUs doon na iniwanan niya, binubuwis ang buhay, samantalang yung mayor nyo, painom-inom lang sa ibang bansa pa. Subscribe na agad. Di ba? Oh. Sabi ni Jonara, direct hindi naman tuloy na survey na yan. Work ko yan sa agency direct hindi yan 100% na totoo. Ito na nga ibigay na natin sa mga DD sheet yan. Pagpalagay na natin totoo yung 1,200. Gasino na lamang yung 1,200 tapos ibibilang mo sa kabuuan ng mga Pilipino. Nang inumin nyo. Tuloy. Ni Pangulong Marcos. Meron itong 1,200 respondents at error 1,200 at may error margin kini-emi pa. margin na plus minus 3%. Maliwanag. Ngayon, pupunta tayo ngayon mga kaiksena kung bakit bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Paano yan, Direk? Ito isa. Grabe naman. Ito hindi ko pa lahat may papakita sa inyo sa dami. Pangulong Bongbong Marcos, ito, distribution of PTBs to the province of Northern and Central Luzon. Ilang ambulansya at fire trucks yan, mga kaiksena. Grabe naman, ito, panoorin natin, mga kababayan ko. Ang ibig sabihin ng PTB, ito baka sabihin nyo Patient Transport Vehicles. Naku, tuloy-tuloy ang pamimigay ng gobyerno ng mga ganyan. Oo, dapat yung ibang mga ambulansya na may nakalagay ng mga agimat, tinatanggal na yan Ganito dapat ang mga sasak. Ang ganda high age yan, pre. Wow. Meron pang ganyan, pre. Alam mo, Mr. President, kaya bumababa rating mo sa mga pinagagawa mong ganito di ba? Yung pagtatrabaho, huwag ka na magtrabaho, doon ka na lang sa Malacanang, magpalamig ka na lang doon, kagaya ni Sara. Palamig ng pepe sa ibang bansa. Malaking tulong itong binigay ng ating Pangulong. Hindi po, maliit yan. Kasi hindi, di ba? Dito talaga natin makikita na napaka bulag ng iba nating kababayan pagdating sa katotohanan. Lalong-lalo na yung mga bobon DDS. Bongbong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bayan, mga probinsya, maraming seniors at minsan kailangan itakbo sila. Kaya talagang very busy ang mga patient transport vehicle. So lahat ng tao ay makakatikim na ng serbisyo at pagmamahal ng ating presidente hanggang sa baba. Ito literal to, mga kaiksena. Kasi napapanood ko naman kahit na nung naupo na yung putang inang si Digong nung araw. May ganito ba si Digong? Before pa tong nakikita nyo ngayon pinamimigay. Parang wala tayo na anong mga pinamimigay na maraming mga ambulansya, mga kagamitan pang agrikultura. Wala, di ba? Kung meron man, kapiranggot, lotek pa. Si Pangulong Bongbong Marcos, ilang ambulansya na naibigay sa buong Pilipinas. At lahat magkakaroon. At meron pang ayuda. Meron pang bawat bayan makikinabang 200,000 pesos, mga lupa na mga magsasaka na may titulo, binawas ang utang, mga rice processing kineme-eme, mga solar ganito, mga irigasyon,
Ang dami. As in, ospital, lahat. 'Di ba? Pagdating kay Digong, ano-ano? Build. Sa 1,000 na proyekto niya, ilan lang nagawa? Siyam? Ayon sa aking napanood, 'di ba? Hindi lahat nagawa ni Digong yung kanyang infrastructure kineme-eme. Kaya nga yung mga DD shit, hirap na hirap pag tinatanong mo ano nagawa, ano natapos na simulan. 'Di ba? May nasimulan pero hindi natapos. Mga pabahay, ilan nagawa ni Digong? Anong pabahay yung binigay ni Digong? Yun. Kung si Kibuloy, sinasabing kulungan daw ng kalapate, aba Kibuloy, mahiyaya ka sa sarili mo, putang ina mo. Yung Pangulong Bongbong Marcos, condo style. Paano pa kayong kay Digong? 'Di ba? Oh. Salamat, pay her la. Maraming thank you. Sa aming Pangulo na minamahal, salamat po from the province of Cagayan, and we will assure you na itong binibigay mong mga support at Cagayan ay idediretso namin sa tao at nararamdaman nila. Salamat po Presidente sa tulong mo sa mga taga-Cagayan. Tunay na gusto mong gumanda ang buhay ng maliliit na Pilipino katulad sa Cagayan. Salamat po. Yun o. Syempre, big shoutout kay kay General Manager Mel Robles. Nako, nakita ko to dun sa sa unang gabi nung kay Mima Alicia, kinamayan ko yan eh. Sabi talaga, share. Ba, nakita ko na kayo ng personal ha. Oo, gusto kong tanongin eh. Oo, ano nang balita sa kaso ni Maharlika? Charot lang. Hindi, pero gusto ko magpasalamat kay Mel Robles kasi siya yung nagbigay ng 3 scholarship para dun sa mga kapatid ni Mima. Sir, maraming salamat po sa inyo sa tulong nyo. At syempre, meron ding financial support na naibigay. Maraming salamat po Thank you. PCSO, mga ka-eksena. Mel Robles is in the house, 'di ba? Tuloy natin. Kaganapan na ito ngayon ay nagmamarka ng isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman na kakaroon ng 100% o lahat ng mga pamahalaang panglungsod. Kita ninyo mga ka-eksena sa panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nakakatikim ang mga probinsya, lungsod na magkaroon ng ganito. 'Di ba? Yung iba, si Digong ginawa, 'di ba? Nanaaw. Boom. Panglalawigan at ang mga munisipyo ay meron ng isang patient transport vehicle or ambulance at ang mga lalawigan nga ay nagkaroon ng tigda-dalawa. Mahalaga ito sapagkat ngayon, empowered na silang lahat na makapag-likas ng kanilang mga pasyente mula sa tahanan o sa lugar ng sakuna patungo sa ospital. Kami tuwan-tuwa at nilarapat ng Pangulo na pasinayahan ang event na ito upang ipakita sa lahat ng tao na napakataas ng kanyang prioridad pagdating sa kalusugan ng ating mamamayan. Pagdating sa medical assistance, medical... Ano daw? Kay Digong passport. Kay Digong passport, di natin tinatanggi yun. Pero ang tanong, lahat ba ng Pilipino lalabas ng bansa? Hindi, literal, di ba? Maganda yun, yung passport na nangyari na yun, Kasi lalo sa mga kabayang OFW, magusto lumabas ng bansa. Pero tanong, lahat ba ng Pilipino lalabas ng bansa? Lahat ba ng Pilipino mayroong passport? Di ba wala? Sana, kung 10-year passport, nilibre na yung passport na yan. Di ba, Ma'am Claire Lynn? And healthcare, wala pong tinatangi ang ating Pangulo. At yan po ang kanyang vision ng bagong Pilipinas. Yun. We have now completed 100% distribution of PTVs to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. Naalala niyo yung dito sa may Quirino Grandstand? Di ba? Ang daming ambulansya, no? Tapos sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong mag-alala. Lahat magkakaroon. That time, nasa parang 40% pa lang. Pero ngayon dito, in-announce ng Pangulo, 100%. So, ibig sabihin, lahat meron na. Antindi mo, Mr. President, kaya mababa ratings mo eh.
subscribe na agad sa channel na live. Kaya mababa ang rating mo, Mr. President, kasi naman. Di ba? Oh. Lahat na ng ating mga LGU ay meron na tayong masasabi na magagamit nila para sa kanilang mga pasyente. Nako So, naman. we have completed the patient transport vehicle. We are beginning now on the fire trucks, and we will get to the point where we will be able to provide all LGUs with a fire truck. It is an important day, and we have been looking forward to this for a very long time. Congratulations to our governors here who have now received complete their patient transport vehicles. Maraming salamat. Nax. Ay, andun pala si FL. Andun, oh. Oh, paano? Boom! Isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Oh. Ito pa, kaya mababa po ang ratings ng Pangulo, ha? Oh, ito. Yan. So, ito naman mga kaiksena. Ito, isa sa mga gusto ko to, mga kaiksena na ginagawa ng Pangulo. Ito. Inspection of the Pampanga. Sino yung mga taga Pampanga? Pampanga Food Security Complex. Ano? May ganito kay Digong? Wala. Ano ba kasi gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Masiguro ang ating kapasidad at pagdating sa tawag dito, food security. Ito pakinggan nyo to Yan. Ito ang isa sa mga gusto ko pang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagpapatayo, mga kaiksena, ng rice processing center sa bawat mga probinsya, lungsod, na talaga kung saan mataas po ang produksyon ng palay, ng bigas. Kaya yun ang tinututukan ng Pangulo at ng agriculture sector natin. Ano ho? Nako, gusto ko to eh. Nakita niyong ganda? Nakita niyong linis at ang lawak niyan, mga kababayan ko? Palay, ano yan palay pa lang yan, mga kababayan ko. Wala, hindi pa yan nagagawang bigas. Ang dami, Ayan, ganyang technology ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Modernize, di ba? Pagandahin at pasiguraduhin moderno ang mga makinarya. Na may ebidensya tayo, di tayo nagpe-fake news. Ayan may tatago ko ba to? Boom! Nako. Tsaka ito lagi ko sinasabi, kita niyo yung napaganda Ito po yung laking ginhawa na hindi ka na kailangan pa magladlad sa kalsada sa highway ng palay mo para ibilad na nababawasan. Bakit nababawasan, Derek? Bukod sa nililipad ng hangin, nadadaanan ng mga sasakyan ng gulong, umiipit, natatangay. Isa pa, nakakain ng mga ibon, di ba? Ngayon, pag umulan pa, hindi ka makapagbilad. Pero dahil meron ito, dadalhin mo lang dito, may drying processes na kagad. Dire-diretso ka na. Yung mga naani mong palay, pwede mo na kagad instant mapagiling. Diba? Andito na Ha? Ha? Wow! Ang lupit mo, ha? Kaya mababa ang ratings ng Pangulo sa mga ganitong klaseng proyekto. Ha? Diba? Nakakainis. Basta tayo,
kami, alam namin ang katotohanan kesa dun sa putang inang vice president nyo na mataas nga ang ratings bukod sa magnanakaw na hindi lang ng sariling linya ng poem. 'Di ba? Nagpapalamig lang ng Pepe doon sa ibang bansa. Ina mo, Sara. Tapos mataas rating mo, hindi ka nagtatrabaho. Kung magtrabaho ka man, yun, pumunta sa patay. Subscribe na agad. Doon ka nagpapabida. Ina mo. Trabaho, wala. Pero sa patay, nandun. Alam mo ko ako sa'yo, magsama ka na ng tirimbi, ikaw na magpatirimbi. Di ba? Lakas ng ulan na. Lakas ng ulan ah. Ala, baka mag-brown out ha. Pag nag-brown out o nawala, ibig sabihin brown out. Ang lakas ng ulan eh. Anong pepe yan, Direk? Pepero. Oh. Oh. Naku naman. Sa amin pong ang laki po ng pagbabago, lalo na Malaki po pagbabago. Grabe naman po, tay. Nakakainis po yung presidente, no? Binigyan po kayo ng malaking pagbabago. Talaga naman, no? sa aming mga magsasaka. Lalo na po ngayon, dati yung mga traders, kinuha po nila yung palay namin, napakababa. Ngayon po, pag sinananayan po ang kumuha, mas mataas po dun sa kuha po ng mga traders. Para po yung, andito po yung kunuha na malaki, mga dryer, mabasaman yung namin, yung palay namin, walang problema. Nakita niyo, di ba? Ganda niyan, di ba? Sa laki po nitong naipatayo ng ating gobyerno, ito, pinakikinabangan lahat ng mga farmers dito sa Lubao o sa parte ng lahat ng Pampanga. Pinagpapasalamat sa mga support na binibigay sa atin ng Presidente. Pangalawa, kay Nanay. Pinagkatiwalaan po kami dito sa SLP na to, na ibinigay yung tiwalang ibinigay nila sa amin. Nagpapasalamat po kami sa kanila. Dahil kahit na magbubukin lang po kami, gusto nila umangat yung kabuhayan namin. Hindi yung, kasi dati pag sinabing magsasaka, May nakita ako, nakita ko si Aling Maliit doon, nandun Ayun, yung kabuhayan namin. Ayun, Hindi yung, Si Aling... Hala, lakas ng ulan. Baka mabasa yung ano ko doon, Lakas ng ulan sorry na ano lang ako. Lakas ng ulan ngayon, kasi dati pag sinabing magsasaka, pero ngayon po, medyo level up na. Sa amin po, ang masasabi po namin sa programang ito na Small Livelihood Program Assistance, napakalaking tulong po nito. Dahil mula po dito sa ngayon, kaya tuwa-tuwa kami, unang-una magkakaroon na kami ng sarili naming puhunan. Hindi na kagaya dati, nauutang pa kami sa labas para makapagtanim lamang ng palay at iba't ibang klaseng gulay. At least ngayon, kahit papaano, may sarili po kaming puhunan. Ang kagandaan po nito ngayon, dahil may puno na kami, kasi nitong mga nakaraang panahon, meron po kami sinasaka, nagtatanim po kami ng palay, pero konti lang po. Pero sa ngayon po, pwedeng ito ay magpapalaki na kami ng mga produksyon namin. Kasi nung nakaraan, maliit lang po yung ani namin Pero sinimulan po namin siya. Pero sa pamamagitan po nito ngayon, pwede na po kaming makapag-expand, makakapagdagdag na po kami ng aming tanim na palay at maparami yung aming ani. At medyo makakatulong na rin po kami sa aming komunidad na mapababa yung presyo ng bigas doon sa aming komunidad. Pinapasalamatan po namin ito kay Governor Nanay Lilia Pineda at saka kay Secretary Res Gatchalian at kay Pangulong Bongbong Marcos. Malaking tulong po ang naisipan po ng ating gobyerno na magpatayo ng rice milling facility dito sa Pampanga. Unang-una po, mawawala na po yung mga middleman. At malaking tulong po sa aming mga magsasaka ang naisipan pong patayo ang rice milling facility na to dahil lalaki po yung kita ng mga farmers. Like for example po, kung nabibili lang po dati ng 12 pesos, ngayon po, mabibili na siya ng 15 pesos pataas. Ito pong programa, malaki pong tulong to sa aming mga magsasaka kasi po maiinganyo po sila na magtanim lalo at mapapaganda po ang aming produksyon dahil po sa pag-angat po ng kita nila dahil tumataas po ang presyo po ng palay. Nagpapasalamat po kami
ako sa ating mahal na presidente, Pangulong President BBM, at po sa Department of Agriculture na pinungunahan po ng ating secretary na si Kiko Chu Laurel, at ang ating pong mahal na governor na si Governor Lilian Nanay Pineda. Sa mga farmers kasi, ang nakikita naming problema dyan, sila nabibili yung mga palay nila ng mas mura. Yung mga Thank you po, tawag dito, Diana Brainard. Doña Diana Brainard. Thank you po, traders. So sa pamamagitan nitong food security complex na ang bibili, isang kapitolyo, mabibili ang mga palay nila sa malaking halaga. At masisigurado, 'di ba, na mabibili yung ani ng mga 3 hectares below yun ang mga bibili ng kapitolyo. Tapos, 'di ba, at the same time masisigurado na merong stock. Marami tayong magiging stock ng bigas. At the same time, matutulungan mo yung mga farmers na kumita ng mas malaki. Kasi dito at least mas malapit, mas mura na, 'di ba? Bibili ng palay nila ng mas malaking halaga. So yun lang na. Wait lang, may sasagutin tayo. Sabi ni Logica, yun lang sa paggamit ng machineries, rice mill, rice drying facilities, equipment, palakasan, merong corrupt, hindi honest, hindi patas. I dare you. Sige, ganito. Kunin mo lahat na impormasyon, ebidensya ng sinasabi mo. Tapos, bigay mo sa akin na kailangan maayos yung presentation mo ng mga kung hanggat maaari, may picture, may video, may dokumento, o mai-record mo. Tapos bigay mo sa akin. Tapos papadala ko mismo. Ipapakita ko, pahingi ko ito ng Atty. Claire, kunyari. Sabi ng Atty. Claire, baka pwedeng paabot to. O kaya, sa HQ, pupunta ako ng HQ, bibigay ko. Para malaman natin, pag hindi ka, babanatan ko. San lugar yan? Sabi mo sa akin, saan lugar yan? There? Laban? Palag ka? Logika? Yung sinasabi ko, gawa ka, kuha ka ng impormasyon. Yung hindi ako masusunog, kailangan legit yan sinasabi mo, para pag binanatan ko at nireport natin, siguradong may pagkakalag yan. Kasi baka mamaya, sabi lang, ganito lang, Sige, gawin mo, aabangan ko. Pag okay na yung mga nakuha mong impormasyon, legit yung sinasabi mo na nangyayari yan, Boom! Sige, samahan kitang banatan yan. Napakalaking bagay na po na kita nila, added kita nila. Tapos syempre dito, magiging member sila. So sila din, masasama sila na magiging member sila dito. So pag sa mga beneficiaries sa agriculture, syempre priority sila dun sa mga mamibigyan. Like seeds yan, fertilizer yan, lahat ng mga supplies from agriculture maibibigay sa kanila. Kasi nga, member sila dito. Bigas, no? Diba? Kaya nga may ginawa ang Pangulo na isumbong mo, 'di ba? Sa Pangulo. May ganun, 'di ba? Basta meron katibayan, patunay sa mga ginagawang kabalbalan ng mga opisyal ng gobyerno, pwede nating sumbong 'yan diyan. Kaya nga sinasabi ko magbigay lang kayo ng matibay na ebidensya at legit na may ganyan-ganyan. Bakit hindi, 'di ba? Banata natin. Grabe, lakas ng ulan, no? Hindi pa ako nagtatapos niyan. Ito pa. Kaya mababa ang ratings ng Pangulo dahil dito, mga kababayan ko. Mababa talaga eh. Saan na yan, Wait lang. Mas maraming palay na? Hindi yan. Asan na yun? Ayan, to.
Isa sa mga specialty hospital ng pamahalaan sa bansa, binuksan na sa Mabalacat, Pampanga sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pasilidad na ito ay may higit 100 bed capacity at kayang magbigay ng specialized pediatric healthcare sa mga kabataan at pamilya sa Northern at Central Luzon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nitong January lang, nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Nako. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone. Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Nako. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking ano rin po sa akin kasi hindi ko po in-expect. Ganyan po ka, may sakit yung anak ko. Parang kami hindi ko po alam kung paano po yung mga anak ko na may sakit yung anak ko. Tapos yung may anak pa po ako maliit na 5 po kasi sila. Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120 bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric health care. This state-of-the-art pediatric facility will provide free. Nakita nyo yan? Diyos ko naman, naiinis ako dito sa presidente. Kaya mababa ratings mo, Mr. President. Dami mo kasing ginagawa eh. Boom! Diba? High-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. Inikot ng Pangulo Maraming salamat, abon ako at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Nakipaghalubilo rin ang Pangulo at unang ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing. Oh my God naman, nakakainis talaga, naiinis na ako. Ayoko na mag-vlog. Kung ganyan rin lang naman. Grabe. Naiinis talaga ako eh. Naiiyak na nga din ako, malditang lola. Kasi ito mga putang ina mga didishit na to, hindi mo alam talaga kung anong tawag sa sakit na meron sila. Hindi na nila nakikita kung ano yung maganda at tama. Puro na lang sila Duterte. Lubog na sa baha. Nakalubog na sila sa baha. Kamay na lang nakalitaw. Mamamatay na't lahat. Mga bobo. Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The zero balance billing is also complemented by the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance. Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin. Kung nagbibigay na sa namin. Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na pong nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo. Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino.
Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multi-Specialty Medical Center Complex ang Renal Center. Ano? May tatayo pa? Meron pa? Boom! Ano itatayo? Sunod na itatayo sa Clark Multi-Specialty Medical Center Complex ang Renal Center, Renal Center na yun. Cardiovascular Center at Cancer Center. Ano? Diyos ko naman, Mr. President naman, oo. Diyos ko po. Gusto ko maging DDS para hindi ko isiping may ginagawa ka. Subscribe na agad sa channel. Ay, grabe talaga, oh. Katuwa eh. Oh. Kenneth, pasyente. Oh. Para sa bayan. Hop! Hindi pa ako nagtatapos dyan, mga ka-eksena. Oo. Sabihin nyo, tapos napakarami talaga. Hindi ko nga kayang isa-isahin to ngayong araw eh. Sa dami. Alam nyo ba yon? Ito, pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Pupuntahan lang naman natin ang tawag dito, ang YouTube channel o pages ng RTB o ng tawag dito, ng PCO. At doon po makikita nyo mga ka-eksena. Ito pa oh. May papakita pa ako sa inyo ha. Asa na yun? Yan. Ito. Nako. Ito na. Pasok! Ano? Ano na? Baka kay Digong yan. Hoy, mga DD-shed, baka kay Digong na naman to, ha? Nasaan ba yung tubo? Ang dami na pong nagagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na pagdating po sa sektor ng agrikultura. Grabe. Nakakaloko talaga, oo. Hindi ko talaga lubos maisip. Talaga, oo. Yung hindi nagtatrabaho, mataas ang rating. Yung merong kaso ng pagnanakaw at merong problema at issue pagdating sa paggastos ng pera ng bayan, siya pa yung mataas rating. Putang inang yan. Ay! Sige, tuloy natin. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Correct. Isa na ito ng ang Ibato Iraan Srip. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Hangad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. President Bongbong Marcos po, Jr., salamat po sa nitong dam na matapos na para po kami, meron na po kaming pangkabuhayan dito sa Sangpangan, Aburlan. Kita mo nga si nanay, oh. Pumuti na lahat ng buhok. Buti na lang. Nagawa na to at naibigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung itim pa buhok niyan eh. Si Digong,
walang nagawa ang putang inang si Duterte patungkol dyan. Meron ba siya naisip na ganyan? Wala. May mga ganyan ba sa Digong? Wala. Boom! Inang buhay ito. Palawan. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Marcos dahil natapos. Yan, tingnan mo si nanay. Nung panahon ni Digong, walang salamin yan. Malinaw pa ang mata. Lumabo ang mata. Ngayon lang nangyari yan. Inintay pang lumabo ang mata. Charot lang, joke lang. Tapos na itong patubig. Oo. Makakatulong po ito lalo na sa aming mga IP dahil sa makakapagsaka na kami ng tuloy-tuloy dahil may tubig na po. Yun. Para sa akin, napakalaking tulong po ito sa mga magsasaka na ito po ay magsisimula ng padaloy ng tubig dito sa Abola, dito sa Barangay Sagpangan, Isaoba at Tiraan. Ang gusto ko lang iparating na mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong salamat kay Presidente Bongbong Marcos na nabiyayaan kami ng ganitong proyekto para sa kapakinabangan ng aming barangay at bayan ng Abulan dito sa aming mga magsasaka. Marami pong salamat. Actually po itong ganitong proyekto, dahil tulad po ng maraming proyekto sa buong Pilipinas na ganitong small reservoir irrigation project ay malaking tulong po sa mga magsasaka. Dito po sa Aborlan, Palawan, nasa 1,072 hektarya ng lupain ang masasakop. At ang ating mga magsasaka ay maabot sa 425 magsasaka po. Papasalamat po tayo at ang mga programa po niya ay naaayon talaga po para sa mga ikaunlad ng ating magsasaka. So lahat naman po ng ating ganitong proyekto ay tina-turnover natin sa mga magsasaka para sa operations. Sa tulong din naman po ng NIA. Hindi po iiwanan ng NIA. At dire-diretso po ang tulong sa ating mga asosasyon ng mga farmers po. Okay. Alam nyo mga kababayan ko, hindi lang ho yan. Marami pang iba. At mauubos ang oras natin pagka iniisa-isa natin. Kaya kayo po ay aking inaanyayahan at sana po ay mag-subscribe, mag-follow kayo sa RTBM Malacanang. Doon, nandun po ang mga ginagawa at mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin po sa Facebook page ng PCO. So, mga kababayan ko, dito po nagpapakita talaga na ang mga supporters ni Sara Duterte mga siraulo. Paano mo naman nasabi, Derek? Kasi sila nagsasabi ng hindi nararamdaman daw, wala daw ginagawa, pero kulang po sila sa kaalaman. At syempre, sila po ay mga bulag at sarado ang kanilang mata at isipan sa kung ano po ang tunay na nagagawa at naitutulong ng Pangulo. Pero wala ho tayong magagawa. Ang taong ayaw imulat ang mata o nagbubulag-bulagan at ang mga taong nagbibingi-bingihan o nagpapakabingi at ang mga taong hindi marunong mag-appreciate at makaramdam, wala na pong lunas dahil yan po ay malamang Duterte supporters o DDS. So, eto na mga kaiksena. Pupunta na tayo sa susunod natin topic. Robin Padilla, bagay na bagay maging presidente daw kung mai-impeach si Sara Duterte. At Robin Padilla, tambalan daw ngayon na 2028 Sara Robin.